Senyorita, patay na ang pangaloong senyorita. Pakikiramay po. Bunso! Ate ang bahala, ipaghihiganti kita. Siya ang pumatay kay Lanlan. Pagbabayaran niya yun. Suot ko na ngayon ang damit mo. Kahit ang fiance mo, hindi na tayo mapag-iiba. Ate, kailangan ba talaga natin gawin to? Simula pagkabata bulag ka at napaka-innocent, kaya nag-aalala si ate na baka malinlang ka. Kung sabi mo mabait siya, hayaan mong si ate ang sumubok at kilatis sa kanya. Tagay. Wala ka bang matapang naglalakad? Ayos lang, hindi naman kita nabangga, di ba? Lanlan! Bakit ka lumabas? Ah, si Embred Fu pala. Kung hindi ka nakakakita, sa bahay ka na lang dapat. Sige, di ko na istorbohin kayong magjowa. Ayos lang. Baka nagkaalala lang siya ng Madelay, sisilipin ko. Mukhang tapat si Fuxing Si kay Lanlan. Ruto! Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag ganito sa publiko? Anong ikatatakot mo? Yung bulag mong asawa, wala namang nakikita. Ano pa katagal akong magtitiis? Malapit na. Pag nakuha ko na ang ari-arian niya, ilalantad na natin ang relasyon natin. Na-check ko na siya para sa'yo. Kung tapat siya sa'yo, makakaalis na si ate ng kampante. Ate, aalis ka na naman? Gusto ko pa sanang ipakilala ka ng formal kay Xingxi. Mula nang naghiwalay sina mama at papa, ikaw sumama ka kay papa, kaya ang gaan ng buhay mo. Hindi mo alam kung gaano kabusi ang Baishi group ni mama. Pag kinasal kayo, may bonggang regalo si ate. Kumpirmado, namatay ang pangalawang senyorita sa pagkahulog. Kahit lahat ng bakas tumuturo sa asawa niya, si Fuxing Si. Pero sa ngayon, walang tisigis na nakakuha. Ituloy ang imbestiga. Opo, Nasaan ngayon si Fuxing Si? nasa bahay ng pamilyang Shensha, may kasal. Patay na si Lanlan. May gana pa siyang magpakasal. Una, gusto kong pasalamatan ang isang tao. Ang dati kong asawa, si Shenlan. At kahit nawala siya dahil sa aksidente. Pero dahil sa kanya, lalo niya kaming pinag-ubnay. Kahit ikinakasal na ako ngayon kay Ruotong. Pero si Shenlan pa rin ang pinakamahal ko kailanman. Tutuparin ko rin ang dapat kong pananagutan. Halagaan ko ang matarik niyang kaibigan na si Ruotong. At bubuo kami ng bagong pamilya. And Zeng Ruotong, handa ka bang magpakasal kay En Fuxing Si? Pumapayag ako. Congrats, congrats. Bagay na bagay. En Fuxing Si, handa mo bang pakasalan si Evie Zeng Ruotong? Pumapayag ako. Tumututol ako. Anong nangyayari? Sino ka ba? Pero araw ng kasal ni Boss Fu ngayon. Ano bang karapatan mong tumutol? Kung gusto ni Fuxing Si magpakasal, maliban na lang kung patay na talaga ako. Sino ka nga ba? Ang tapang mong magsalita ng ganyan. Dahil, ako ang misis ni Fuxing Si. Shenlan? Yung panganay na dalaga ng pamilyang Shen. Patay na siya. Paano nabuhay ulit? Roto, di ba best friends tayo? Bumalik na ako. Bakit hindi ka masaya? Lumayas ka! Bakit ka takot na takot? Huwag mong sabihin. Yung pagkahulog ko, ikaw ang may pakana? Ha? Ikaw sino ka? Asawa ko. Ako ito. Ako ang misis mo. Tingnan mo ako ng mabuti. Tingnan mo akong mabuti. Ako talaga ito. Narinig namin noon, nahulog at nawala ang panganay ng pamilyang Shen. Ibig bang sabihin, hindi siya namatay at nabuhay pa? Patay ka na nga noon. Asawa ko. Noong araw na iyon, niyaya mo ako sa rooftop ng Stereo Assist para kumain. Pero bakit ako nahulog? Pagkagising ko, wala ka na rin. Saan ka ba nagpunta? Boss Phil. Noong nawala si Miss Shen, nandoon ka pala. Tungkol dito, bakit di mo man lang kabanggit sa amin? Noong araw na iyon. Totoo, niyaya ko si Lanlan sa rooftop ng Stereo Essays para kumain. Pero hindi siya dumating. Tapos narinig ko na lang.
na nahulog siya. Akala ko pa nga. Buti na lang. Bumagsak ako sa isang billboard. Kung hindi! Patay na sana ako. Pero asawa ko, hindi ako nakakakita. Kung hindi mo ako niyaya, paano ako akyat sa ganoong kataas? Sabihin mo sa akin, sino ba talaga ang gustong magpahamak sa akin? Sabihin mo sa akin, sino ba ang gustong iligpit ako? Hindi ko rin alam. Impossible. Impossible. Patay na si Shenlan. Kahit ang mukha mo si Shenlan. Pero bawat kilos mo, ibang-iba sa kanya. Sabihin mo sa akin. Sino ka ba talaga? Ako mismo ang nagtulak sa kanya mula sa gusali. Ako ang asawa mo, si Shenlan. Panganay na senyorita. Noong natagpuan namin ang pangalawang senyorita, si pangalawang senyorita ay nahulog mula sa gusari at namatay. Nakontrol na ang balita. Walang makakaalam sa nangyari kay pangalawang senyorita. Lanlan. Sino ba ang pumatay sa iyo? Kung magpapanggap kang kapatid kong babae, dapat walang sabit. Noon, naitulak si Shenlan mula sa gusali kahit hindi nahanap ang bangkay. Pero ang babaeng ito, siguradong hindi siya si Shenlan. Sabi mo ikaw si Shenlan. Anong ebidensya mo? Ikaw, gusto mong patunayan ko na ako nga ito. May kwenta si Lanlan na mahigit 100 milyon ang halaga. Noong 18 siya, sadyang ipinagawa pa ng biyanan kong lalaki sa mismong master na si Gawen. Mula nang mamatay siya, nawala ang kwintas at di na natagpuan. Sinasabi mo ikaw siya, kung mahanap mo ang kwintas, saka lang ako maniniwala. Nang matagpuan ang bangkay ng nakababatang kapatid ko, wala talaga siyang suot na kwintas. Hindi mo mahanap, malinaw na ari-arian ng pamilya namin ang habol mo. Nag-ayos ka para magmukhang asawa ko at pumunta sa kasal ko para manggulo. Manluloko ka. Tama, nakita ko na ang kwintas na yon. Nakakamangha talaga. Kung tunay kang panganay ng anak ng pamilyang Shen, ilabas mo ang kwintas at ipakita sa lahat. Matagal lang naiwala ni Shenlan ang kwintas na yan. Kahit ikaw pa si Shenlan, hindi mo makahanap kung nasaan ang kwintas. Huwag mong sabihin kwintas na mahigit 100 milyon na iwala mo lang. Hindi mga bata ang mga nandito. Tama. Pumunta ka sa kasal ko para manggulo at nagkunwari ka pang pinakamatalik. Wala kang ebidensya. Ako ang bahala sa'yo. Tingnan mo ang paasiwan niyang kilos, sigurado wala siyang kwintas. Security! Palayasin niyo ang babaeng manunokong yan na nagparitoke. Sandali. Totoo, wala sa akin ang kwintas na may pink na diamante. Tulad ng inaasahan, peki ka. Huwag kang magmadali. Totoo, wala sa akin ang kwintas, pero alam ko kung nasaan yon. Dinala mo kami rito. Gusto mo bang sabihin nasa sala ang kwintas? Noong araw na nangyari iyon, naghahanda ako sa date namin ni Xingzai. Kaya bala kong isuot itong kwintas. Tanda ko talaga, nasa mesa sa bahay. Pero pag alis ko, hindi ko na mahanap kahit saan. Kaya sigurado akong andito pa sa kwartong ito ang kwintas. Evie, sige, mag-invent ka pa. O baka nga, wala naman talaga dito ang kwintas. Sinasabi mong gawa-gawa ko. Sige, ilabas natin ang kikis ng araw na iyon. Para malaman kung totoo ang sinasabi ko. Nga, may punto. I-review lang ang thesis, malalaman na. Hindi pwede! Bawal tingnan ang kikis! Bakit hindi pwede? Bakit ang kabado mo? Huwag mong sabihin sa kikis na ito. May sikreto kang ayaw ipaalam. Tama na, nandito pa siya sa kwarto. Eh ano ko yun? Hindi rin naman siya nakakakita. Mahina lang boses natin. Hindi pwede! Hindi pwedeng i-review! Bakit hindi pwede? O baka naman ikaw ang kumuha ng kwintas? Guys, tingnan ninyo! Lalabas na ang totoo! Bakit ayaw umandar? Sira ang kiss. Sabi ko na nga ba, hindi ko pa kailanman nakita ang kwintas na yan sa mesa. Imbento mo lang iyan. Naalala ko na. Tama, wala sa mesa ang kwintas. Pero nasa bahay ito. Hanapin ninyo pa. Makahanap ninyo iyan. Hindi suot na nakababatang kapatid na babae. Siguradong nasa bahay. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ikaw mismo ngayon, ito, hindi kita kikilalanin bilang asawa ko. Tingnan nga natin. Talagang bulag ka. Bulag ka! Sinasadya mo ba? Ruotong, pasensya na, pasensya. Hindi ako nakakakita. May nagpatid sa akin kanina. Ang trahe ni Buda ko! Ang trahe. Naalala ko na. Ikaw, ikakasal ka ngayon sa mister ko. Pero nandito pa ako. Hindi tama na nakadamit pang kasal ka. Ikaw!
Nahanap na. Nandito ang kwintas. Nandito ang kwintas. Nakita ko na to. Ito nga yung kwintas na halagang daan-daang milyon. Mengley! Mukhang siya nga ang panganay na dalaga ng pamilyang Shen. Tama! Ikaw nga si Shenlan. Asawa, 7 taon na tayong kasal. Bakit hindi mo pa rin ako nakikilala? Bakit nang marinig mong may tumalon? Nikatawan ko man lang, wala namang nakita. Tapos sinabi mo agad sa iba na patay na ako. Ayaw mo ba talagang buhay pa ako? Hindi ba dahil sa mana? Tama. Kasi nga siya ang nakipisan sa Wala ang pamilyang Shen. pamilyang Shen. Wala siya sa Sa tingin ko, kanalagyan niya ngayon. sinadya niyang patayin si Para Emil makahanap Shen. ng bago. Hindi, mahal. Hindi. Hindi yan ang akala mo. Nang mawala ka, sobrang lungkot ko. Araw-araw kitang hinihintay na bumalik. Kasalanan ko lahat. Hindi kita agad nakilala. Ngayon, nakabalik ka na. Maligayang pag-uwi. Asawa. Dahil nakabalik na ako. Yung sa kumpanya. Ako na ulit ang hahawa. Mahal. Kakabalik mo lang. Magpahinga ka muna. Ang kumpanya, ako muna ang bahala. Hindi. Kahit sa pagbagsak na yon, ligtas ako. May ilang bagay na di ko maalala, pero malinaw sa akin. Hindi ako nagpakamatay. May gustong pumatay sa akin. Yung gustong pumatay sa akin, nakakilala ko. Baka nasa kumpanya mismo. Hahanapin ko ang salarin. Salamat sa pagod ninyong lahat ngayon. Sige, uwian na. Paano na ang kasal? Ano pa ba? Kansalado na yan. Hindi naman pwedeng mag-asawa ng dalawa si President Phil. Fuxingsi. Bumalik na si Shenlan. Hindi naman siguro. Babalik ka sa kanya. Ikaw mismo ang nakakita na nahulog siya. Imposibleng nabuhay siya. Kunin ang isisigi ng matandang Chairman Shen para ipasuri. Bukas, may pulong ng board. Tingnan natin kung paano pa siya magpapanggap. Senyorita, maayos ba ang lahat? Siya yun. Sigurado, siya yun. Isang bulag. Gusto pang bumalik bilang chairman. Ang babae, dapat nasa bahay lang, laba, luto, alaga ng bata. Kayong mga kunong-kunong tunay na lalaki. Dati, sa babaeng ito kayo umaasa para kumita, di ba? Ano kung di ka nakakakita? Nakalimutan niyo ba kung paano ko binuhat ang kumpanya nitong mga taon? Ano ngayon? Ikaw na bulag. Hanggang kailan mo kaya ang kumpanya? Ito ang Shen Group. Ako ang pinakamalaking shareholder. Habang nandito ako, walang makakagulo sa Shen Group. Sabi galing pa raw sa kabaong, nabuhay at kumapang palabas. Impossible. Sa tingin ko, peke ka lang. Noong libing, di ba si Fuxingzi mismo ang nag-check ng mga piklat ko sa harap ng lahat? Ako man, first time ko. Makakita ng mabuting mister na pinaghubad ang sariling misis sa harap ng lahat. Sa libing, ako ang naging padalos-talos. Pero Lanlan, mula nang maaksidente ka, grabe ang kaguluhan sa kumpanya. Kami ng mga shareholder ang todo kayod para manatiling nakakatayo. Ang pagkabuhay mong muli, masyadong kisakto para paniwalaan. Ganito na lang. Kung mapapatunayan mong ikaw si Shenlan, handa pa rin kaming sumunod sa'yo. Ako si Shenlan. Gusto mong patunayan ko na ako nga to. Kalukuhan. May paraan ako. Di ba may safe ang kumpanya? Ikaw lang ang may alam ng code. Basta buksan mo yon. Patunay na yan kung sino ka. Tama, para mapatunayan mong ikaw si Miss Shen. Buksan mo na ang safe, tingnan natin. Basta tama ang code, kikilalanin ka namin bilang panganay na anak ng pamilyang Shen. Pero kung hindi mo mabuksan ang safe, hindi sapat ang simpleng sorry. Ako ang magbubukas ng safe. Kahit tama ang code, ano ngayon? Pinipilit niyo akong patunayan sa harap ng lahat na wala akong kasalanan. Wala ba kayong mali? Napilitan din kami ng sitwasyon. Tama, para ito sa kumpanya. Ang ganda ng palusot niyo. Mamaya, pag nabuksan ko ang safe, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Hindi niya mabubuksan ang safe. Talagang peke. Sabi ko na, walang nabubuhay mula sa patay. Sa tingin ko, puro kasinungalingan lang itong manluloko. Kanina mali ang naipasok ko. Susubukan ko ulit. Kalma lang lahat. Bulag naman iyan. Bigyan pa natin siya ng isang sansa. Si Miss Rutong natin, sobrang mabait. Kaya nadadaya ng babaeng ito. Impostora. Tingnan natin kung paano ka pa magpapanggap. Shenlan, mahal kong misis. Yung safe na bigay ng tatay mo, hindi mo mabuksan. Huwag mong sabihing nakalimutan mo ang code.
O baka naman, hindi ka naman talaga si Shenlan. Impostora lang ay pinalit ang bangkay ni Shenlan. Ikaw, impostora! Lumayas ka na, bilis! Teka. Makikipagpustahan ako sa inyo. Lahat ng shares ko sa Shen laban sa lahat ng shares niyo. Na ako ang panganay na anak ng pamilyang Shen at kaya kong buksan ang safe na ito. Ikaw na impostora! May karapatan ka bang makipagpustahan sa amin? May hawak ako rito. Sa tingin ko, sapat to. Ito ang order na 10 bilyon ng Buy Group. Ang nangungunang konglomerado sa mundo, Buy Group. Ang pamilya Shen, ni minsan di nakapartner sa Buy. Paano niya nagawa yon? Saan galing to? Bilang chairwoman ng Shen Group, matagal ko nang inaakay ang kumpanya. Siyempre, may sarili akong kakayahan para makuha ang order na to. O, ayos ba? Ngayon, may karapatan na ba akong makipagpustahan sa inyo? Kung ako nga si Shenlan, ibigay ninyong lahat ng hawak ninyong share sa akin. Kung hindi ako, itong kontratang 10 bilyon sa inyo na. Kung makipag-partner ang kumpanya natin sa bahay, tataas ng 10 ulit ang stock natin. Singzai, lumabas na ang resulta. Huwag mag-alala, lalabas na agad ang report ng pagsusuri. Imposible talagang si Shenlan ang babaeng to. CJ, makikipagpustahan ako sa'yo. Lahat kami makikipagpustahan sa'yo. Rutong, ikaw. Ikaw ang nag-udyok sa mga shareholder na makipagpustahan sa akin. Tapos ikaw mismo hindi sasali. Wala naman akong shares. Ano pang sasalihan ko? Kung matalo ako, lahat ng pag-aari ng Shen sa'yo na. Pero kung ako ang manalo, pumunta ka sa bahay ng Shen at maging katulong ko. Susunod ka sa utos ko. Ikaw! Ano? Takot? Paano magiging peke ang report ng pagsusuri? Bakit ako matatakot? Sige, pustahan kung pustahan. CJ, lahat pirmahan na. Ha? Kailangan pang pumirma. Sa negosyo, ang nakasulat at pirmado. Hindi ba normal yon? Sige, pustahan. Ang dami naming shareholder. Natatakot pa ba kami sa pekeng katulad mo? Napirmahan na to. Pwede na nating buksan ang safe. Pero paalala lang, isang huling sansa na lang ang meron ka. Kung matalo ka na naman, hindi na kami makikinig sa kahit anong palusot mo. Impossible to. Yung shares ko! Wala na! Lahat wala na! Kasalanan mo to! Di ba may ebidensya ka na hindi siya si Miss Shen? Ano ba talaga ang nangyayari? Pwedeng peke ang report. Pero itong safe, binuksan ko sa harap ninyong lahat. Di ba sapat na patunay to kung sino ako? Manluloko ka! Bakit mo kami niloko? Bayaran mo ang shares ko, kung hindi, di kita tatantanan. Tama! Bayaran mo ang shares namin! Hindi! Samba lang yun! Siyam na numero, 1 bilyong kombinasyon. Ibig mo sabihin, natyampuhan ko raw ang tamang code sa 1 bilyon. Ang sansang yun, siguro, mas maliit pa kaysa sa nabuhay akong muli. Pustahan yan, talo, tanggap. Simula ngayon, ikaw na ang yaya ko. Ikaw pa ang bestie ko. Alagaan kita ng maayos. Siguradong nagdaya ka. Hindi ko kinikilala ang resulta na to. Nabuksan ko na ang safe. Patunay na ako si Shenlan. Ayaw mo man, kailangan mong tanggapin. Director Zeng, may isang agarang dokumento para sa'yo. Shenlan, Kinuha ko ang buhok mo at nagpadna-test ako laban sa matandang chairman. nakasulat na malinaw. Impostor ka! Tingnan ko kung paano ka pa magpanggap. Paanong nangyari yun? Ama at anak! Salamat sa report mo. Dahil doon, lumina kung sino talaga ako. Matagal mo nang alam ang password. Sinadya mong magkamali ng password para pustahan kami. Para maagaw ang mga shares namin, di ba? Namatay na ako minsan. At nakabalik. Ang dami ninyong naninimbag sa akin. Masama ba kung mag-ingat ako? Asawa, di ba matagal mo nang gusto ang shares ko? Ngayon, ibibigay ko lahat sa'yo. Di ba matagal mo lang gustong makuha ang mga shares na hawak ko? Ngayon, sa'yo na lahat.
Gets ko na. Sadya kayong nagkutsabahan. Nagkaisa kayo para itayo ang patibong para lukuhin kami at makuha ang shares namin. Ganun ba? Kulang lang kayo sa talino. Fuxingzi! Fuxingzi, ikaw ang nagsabi na may ebidensya kang peke si Shenlan. Nakiusap ka na magsanib kami para pabagsakin siya. Sabi mo pa, kung tutulong kami, hahatian mo kami sa shares mo. Hindi ko inakalang ganito kakalupit at kahaman. Nakipag-alyansa ka pa sa kanya, naglatad ng malaking patibong para maagaw ang shares namin. Asawa, Ruotong, dahil nandito kayo, sobrang saya ko. Fuxingzi! Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Visit! Hindi, sandali! Senyorita, bakit ibinigay mo lahat ng shares sa lalaking yun? Ngayon, gamit ko ang pangalan ni Lanlan. Kahit mabawi ko ang shares, may kalahati pa rin si Fuxingzi. Ang gusto ko, wala siyang kahit ano. At pinakamahalaga, wala pa akong ebidensya na siya ang pumatay kay Lanlan. Hindi pa panahon para magbangayan. Sige, naintindihan ko. Senyorita, handa na ang Bai Group. Lanlan, papapanagutin ko sila sa pagkamatay mo. Saan ka nagpunta? Alam mo ba kung paano ako tinaton ng mga shareholder pagkalis mo ako pinahama? Ako ang napahamak sa'yo. Asawa, alam ko, gusto mong akuin ang kumpanya para sa akin at lumaban para sa akin. Tinagal ko ang mga lumang buhaya para ihanda ang daan mo. Tapos sasabihin mong pinahamak kita. Para sa akin daw to. Ibig mong sabihin, ibibigay mo sa akin ang kumpanya? Ito ang kontrata ng Bai Group. Ikaw ang nagbigay nito sa akin. Gusto mong kunin ang kumpanya. Kailangan mo namang magpakita ng resulta. Basta makuha mo lang maayos ang kontrata ng Bai Group. Ang posisyon ng chairman. Ibibigay ko agad sa'yo. Totoo ba? Totoo. Ikaw ang Mr. ko. Kung hindi kita bibigyan, sino pa? Mrs. Sorry. Ako ang nagkamali na pagkamalan kita noon. Pero, Mr., kung gusto mong makuha ang kondisyon para makipag-partner sa Bai Group, kailangan may hawak kang load na pasado sa hinihingi nila. Kung hindi ang kontratang ito, baka hindi natin makuha. At sa auction bukas, may ilang magagandang lote. Sabay tayong pumunta. Ipapanalo natin sa auction sa pangalan ng Shen Group. Sa kalagayan ko, babalik din ako sa pamilya. Mister, ang Shen Group mula ngayon, nasa kamay mo na. Mrs., salamat sa pagplano mo ng lahat para sa akin. Hindi kita bibigyan. Bakit ka nandito? Nakalimutan mo bang natalo ako sa pustahan? Ang misis mo, Pinapunta ako rito para maging kasambahay. Sakto, makakapasok na ako ng hayagan sa bahay ng Shen. ano nang ginawa mo sa kanya kanina? Huwag mong kalimutan nung kinasal kayo. Ano ang ipinangako mo sa akin? Pinakasalan ko siya. Siyempre dahil sa yaman niya. Pag nakuha ko na ang kumpanya niya, may 100 paraan ako. Para mamatay siya ulit. Siya pala ang manugang na lalaki ng Shen. Akala ko kung sino, palamunin lang pala ng babae. Sino ka ba sa tingin mo? Ang napili ko, ako si Shenlan, hindi mo pwedeng kutyarin. Mahal, alis na tayo. Pasensya na, miss, sino po kayo? May assignment na ang mga upuan. Ako si! Yaya ko siya. Pasensya na, Junior Shen, walang upuan para sa yaya. Hindi ako nakakakita, kailangan niya akong alagaan. Kung hindi siya pwedeng umupo, tumayo na lang siya sa tabi ko. Uy, hindi pwede yan. Di makaharangan ako. Kung ganoon, Rotong, mag-squat ka sa tabi ko. Ibaba mo ng konti ang ulo mo. Huwag mong harangan ang nasa likod. Ikaw! Pinapaskot mo ako! Aso mo ba ako? Yayang ganyan, may ganang sigawan ang amo. Grabe, bait pa rin ni Emma Shen. Sa tingin ko, ang ganitong tao, hindi dapat sumipot sa ganitong okasyon. Fuxingzi! Manonood ka na lang ba? Tulungan mo ako! May dinadala ako sa tiyan! Tama na. Sa likod ka umupo. Ayoko! Pumunta ka. Mga bigati ng Haicheng ang nandito ngayon.
Ang Shen, pinakamayaman sa Kaicheng, sa seat number 2 lang umupo. Para kanino ang number 1? Dumating na ang panganay na dalaga ng Baishi Group. Hindi ba yon ang panganay ng pamilyang Bai? Bakit assistant lang? Sa ganitong kalibreng subasta, hindi na kailangan pumunta mismo ang panganay namin. Bilang assistant niya, ako na ang kumakatawan sa kanya. Mukhang sa subastang ito, may napili si Miss Bai. Siyempre, pinakamalaking konglomerado sila sa bansa. Di rin alam kung anong bagay ang makakakuha ng interes ni Miss Bai. Sariwang piga. Mrs., Sariwang piga. kilala mo si Miss Bai. Puntahan mo, tanungin mo kung ano ang gusto niya. Sa subastang ito, pinakamahal ang ilang lot. Sa tingin ko, ang pakikipag-ugnayan ni Miss Bai sa akin may iba siyang plano. Ibig mong sabihin, gusto ni Miss Bai na siya mismo ang kumuha ng loot at hindi na makipagtulungan sa atin? Chismis na pabago-bago ang ugali ni Miss Bai. Pero ang tiyak niyang plano, hindi ko rin alam. Mrs., huwag kang mag-alala. Ako ang kukuha ng loot ngayon Sariwang at may piga. secure ko ang bill sa Bai Group. Sariwang piga. Opisyal nang nagsimula ang subasta. Isang lot ito sa silangang labas ng lungsod. Panimulang presyo, 10 milyon. Malaki ang sukat ng lupang ito at mura. Sariwang Pero piga. kulang ang mga pasilidad sa paligid. Kaya mga 15 milyon lang ang halaga nito. Pero dito, yung kasunod na loot, sentro yun. Konserbatibong tansya, 1 bilyon. Sakto para sa partnership sa Bai Group. Sakto. 11 milyon. 12 milyon. 13 milyon. Mukhang ganoon nga. 13 milyon unang beses, 13 milyon ikalawang beses. 100 milyon. Isang daan milyon. Isa 0 bilyon. Ha? Itong load, haabot pa ng 100 milyon. Sariwang Maliw na piga. to. Paano mo ginagastos ang pera ng ganyan? Elot lang sa silangang suburban. Itong loot, personal na pinili ng aming dalagang tagapagmana. Ako mismo ang kukuha nito para sa Baishi Group. Pero di ba ordinaryong loot lang to? Kakaiba. Yung panganay na dalaga ng pamilyang Bai, henyo sa negosyo. Sa mga transaksyon niya, laging kita, hindi lugi. Sariwang piga. Mahal. Sariwang piga. Anong tingin mo? Para sa inyo, hindi ganoon kahalaga ang loting to dahil nasa silangang suburbito at kulang ang mga pasilidad doon. Pero mahal, huwag mong kalimutan. Sariwang piga. Malaking negosyo ang Bai. Mas malawak ang resources at connection nila kaysa iniisip natin. Kung sa paningin nila, hindi kulang ang mga pasilidad ng lugar na to. Ibig mo sabihin, may taga-Baishi na nakakaalam na i-develop ang silangang suburb. Pag nagumpisa ang develop, bawat piraso ng lupa doon parang ginto. 100 milyon una. 100 milyon, pangalawa. 200 milyon. Binigyan akong few, 200 milyon. 300 milyon. 400 milyon. 500 milyon. 800 milyon. Mukhang si Ginoong Phil. Desidido siyang makipag-agawan sa amin ng Baishi Group para sa lupang to. 2 bilyon! 2 bilyon! Ganito ba kalakas ang Bai Group? Ganito lang na pirasong lupa, umabot sa 2 bilyon sa bidding. Kahit isama lahat ng kondo at shares ng Shen Group, hanggang 1.2 bilyon lang. Kung gusto mo talaga, susuportahan kita. Pwede kong isanla lahat ng assets at shares sa pangalan ko. Kahit idagdag natin yan, 1.7 bilyon lang tayo. May magtataas pa ba sa 2 bilyon? 2 bilyon, unang tawag. 2 bilyon, pangalawang tawag. Tama na. Hindi laban tayo sa kanya. 2.1 bilyon. Sige, Phil. Nagbid ng 2.1 bilyon. 2.1 bilyon, unang tawag. 2.1 bilyon, pangalawang tawag. 2.1 bilyon, pangatlong tawag. Nabenta. Congrats, Ye-Phil. Mukhang alam nyo rin, Ye-Phil, may city plan na inalatag dito. Sayang, si Daxia Oji, 2 bilyon lang ang binigay na budget sa akin. Pero dahil nakuha niya na ang loading to, Ye-Phil, sa tingin ko, pwede na nating pag-usapan ang mga susunod na gawain. Sabik din kami sa partnership sa Bai Group. Handa kami anytime. Malugod naming sasalubungin si Ginlat Bai. Sige, magsaya ka muna ngayon. Mas mataas ang lipad, mas malakas ang laga pa. Shen, may isang painting ako rito. Gusto kong ibigay sa'yo. Hindi ba obra ito ni Maestro Sitting? Hindi ba obra ito ni Maestro Sitting? Itong painting, 100 milyon na ang halaga. Mukhang malalim ang koneksyon ng Shen Group at Bai Group. Nahanap mo na ang painting. Karangalan ko pong makatulong sa inyo. Lanlan. Kilala mo pala si Miss Bai. Bakit di ko alam? Hindi ko naman kailangang i-report sa'yo lahat, di ba? Lanlan, biya tayo, walang lihiman. Gumastos ng todo ang Bai Group para bilhan ka ng painting.
May sikreto ba riyan na hindi pwedeng ilabas? O baka may namamagitan sa inyo? Ano bang kinagsasabi mo? Anong sabi ko? Ang Shen Group, ilang taon ang todo ang effort makipag-kolaborasyon sa Bai Group. Pero wala pa rin nangyari. Ikaw, ang dali mong nakuha ang order na halagang 10 bilyon. At itong painting, ano to? Nga, bakit gagastos ng ganito kalaki ang panganay na Miss Bai para magpakabibo kay panganay na Miss Shen? Baka may ilihim talaga sila na hindi pwedeng ilantad. Kaibigan yan ni Miss Bai. Akala mo ba pwede mo siyang basta-basta siraan? Kahit para protektahan si Miss Shen, hindi ka pwedeng manakit. Sinapak ko siya sa ngalan ng Miss Bai namin. Ikaw ang nag-insulto sa Miss Bai namin. Kahit may buy group sa likod mo, hindi ka pwedeng manakit ng basta-basta. Lanlan, tinutulungan lang kita. Bulag ka. Binigyan ka niya ng isang painting. Iniinsulto ka niya. Alam ni Miss Bai na miss ko ang tatay ko. Binigyan niya ako ng obra ng tatay ko. May problema ba doon? Miss Shen, ano nang ibig sabihin nito? Ang lumikha ng painting na ito ay si Maestro Xiting. Si Maestro Xiting ang tatay ko. Loki lang ang tatay ko. Ayaw niyang magpasika. Kapag nagsisimula siyang magpinta, mahilig siyang gumamit ng espesyal na pintura. Shen Qingfeng! Tama, pangalan talaga iyan ni Chairman Shen. Assistente Bai. Pasensya na. Kanina, nagka-misunderstanding lang. And few. Sa ganitong okasyon, hindi mo man lang pinagtanggol ang misis mo. Di ko alam paano ka naging mister. Si Miss Shen ay napili ni Miss Bai namin. Kung may mangyari sa kanya, hindi ka palalampasin ng Bai Group namin. Sinanlan ang misis ko. Siyempre, alagaan ko siya ng maayos. Sa ilang araw, maghahanda ako ng salo-salo sa bahay para ipagdiwang ang pagkaligtas niya. Sana parang si Miss nabuhay Bai. muli. Makadalo. Ipapaabot ko sa Miss Bai namin. Mister, napagod na ngayon. Ayos lang. Nakuha natin ng maayos ang project ng Bai dahil sa suporta mo sa akin. Lutong, tanggalin mo ang sapatos ko. Ha? Hindi ba ikaw ang kasambahay? Trabaho mo yan. Mister, sobrang gwapo mo ngayon. Di ko inakala na kaya mong umarangkada ng ganito kahusay. Handaan sa mga susunod na araw. Ako mismo ang mag-aanunsyo na inulipag ko sa'yo lahat ng shares ko. Ikaw na ang mamahala sa kumpanya. At ako, mapapanatag na sa bahay bilang Enrexio. Totoo ba, Mrs.? Huwag kang mag-alala. Bakit nakatulala ka pa? Bumidis ka, tulungan mong tanggalan ng sapatos si Madam. Anong ginagawa mo? Bakit? Mister, bakit ang sungit na kasambahay sa akin? Hindi nakakakita si Madam. Bilang kasambahay, mas maging maingat ka. Mister, maghihilamos muna ako. Hihintayin kita sa kwarto. CJ! Fuxingzi. Si Shenlan, inaapi niya ako. Pati ikaw, turing mo sa akin ay kasambahay. Sinasabi ko sa'yo, ayoko na. Ngayon din, sasabihin ko sa kanya na ikaw ang dahilan kung bakit siya nakulong. Nababaliw ka ba? Nababaliw na ako. Sa auction, noong nakita kita pinagtatanggol mo siya, doon ako nabaliw. Sabihin mo sa akin, in love ka na ba sa kanya? Mahal mo na ba siya? Hindi! Hindi. Kung hindi, bakit mo siya pinapanigan at inaapi ako? Sa ngayon, Hindi ko pa nakuha ang shares niya. Kailangan ko muna siyang pakalmahin. sigurado ka. Makapanunong pa ka ba sa akin na hindi ka kailanman nagkagusto sa kanya kung hindi tamaan ka ng kibla? Sino ka ba? Ako si Shenlan. Yung taong pinili ko, hindi mo pwedeng pasalitaan. Tama na, huwag na yan. Walang kwenta. Fuxingzi, sinasabi ko sa'yo kung iiwan mo ako, magkamatayan tayo. Ako mismo ang nakakita sa'yo. Gusto ko lang ang pera niya. At ang posisyon niya. Huwag mong kalimutan. May anak ako sa tiyan mo. May panama ba siya sa'yo? Di ba? CJ, pag nakuha mo ang Shen Group, pagkatapos ng party, gusto kong mamatay ang babaeng yan. Huwag kang mag-alala, planado na lahat. Honey, Mahal, tulungan mo ako. Mahal. Ano nangyari, Mahal, natatakot ako. May narinig akong kakaibang tunog sa banyo kanina. Huwag kang matakot, mahal. Nandito ako. Mahal, pwede mo ba akong samahan ngayong gabi? Sige, walang problema. Sasamahan kita.
Bakit ka nandito? Ba't kakabado? Dati naman madalas natin to, di ba? Tulog na siya. Kahit magising siya, hindi na tayo makikita. Tayong dalawa, tuloy. Wala ako sa mood ngayon. Wala ka sa mood. Ako na ang bahala para ganahan ka. Wala ka sa gana. Sige, ako na ang magpapagana sa'yo. Timo, Baishuang. Kailangan mong tiisin. Honey! Nanaginip ako ng masama. Honey, nasaan ka? Honey, nandito ako. Nanaginip ako na may multong pumasok sa kwarto natin. Malapit na umakyat sa kama natin. Honey, iniisip ko lang yan. Nandito lang ako. Honey, medyo nauuhaw ako. Pakisabi kay Rudong na pumunta rito at magdala ng isang basong tubig para sa akin. Mahal! Telepono ko lang yun. Kanina may spam call, binaba ko. Talaga? Ang sakto naman. Kakatawag ko lang kay Rudong. Biglang tumunog ang phone mo. Akala ko pa nga, nandito mismo sa kwarto natin si Rudong. Imposible yan. Isa lang siyang kasambahay. Nasa kwarto naman ang kasambahay siya, nagpapahina. Gabi na. Huwag na natin siyang istorbohin. Ako na ang kukuha ng tubig para sa'yo. Sige, paabala na, asawa ko. Walang problema. Dapat lang. Fuxingsi. Mas nakakasuka at napakababa mo pa kaysa sa inakala ko. 7 taon tayong kasal. Sa likod ko, ano bang ginawa mo sa nakababatang kapatid kong babae? Mahal, nasaan ka? Pinala ko na ang tubig mo. Ito na. Lanlan. Lanlan, gising nga. Mahimbing patulog mo kagabi? Ayos. Sobrang himbing. Rutong, pakuha ako ng tubig. Ang dami mo namang utos. Bilang panganay na dalaga ng pamilya Shen, gusto kong inumin ko. Ikaw, bilang kasambahay, maghain ng inumin ang trabaho mo. Opo! Lanlan, tama ka. Kahit mag-bestie tayo, pero trabaho ay trabaho. Saka, dapat tawagin mo akong Miss Shen. Opo, Miss Shen. Bulag lang naman, ano bang ipinagyayabang? Heto, ang tubig mo. Sobrang init, hindi ko mainom. Ilapag mo muna dyan, lalamig din. Pero gusto ko uminom ngayon na. Kung hindi, lagyan mo ng kaunting yelo. Bilang kasambahay, huwag mong sabihin ganyan lang, hindi mo kaya. CJ! Nalagay ko na ang yelo. Sigurado ka? Sigurado ako. Ayos. Sorry. Hindi ako nakakakita. Ayos ka lang ba? Sa tingin mo! Siguro okay lang. Di ba nilagyan mo na nga ako ng yelo kanina? Ikaw naman kasi. Alam mo namang mainit tong tubig. Di mo man lang tinagdagan ng yelo. Halika, balawan natin sa malamig na tubig. Nabanlian lang ng kumukulong tubig. Okay lang. Huwag na, pupunta ako sa ospital. Sa ganyan lang, di na kailangan sa ospital. Papatayin kita, Shenlan! Sorry. Hindi ako nakakakita. Ang supply ko pa. Tatawagan kita ng ambulansya. Hindi na!
Shenlan, sinadya mo ba? Hindi ako nakakakita. Imposibleng sinadya ko. Malawak ang nabuhusan sa katawan Pero, at hindi Presidente- corrosive na kemikal. Kahit gamitin namin ang pinakabagong teknolohiya, hindi pa rin namin masisiguro walang tekla. Ano? Doktora, hindi pwedeng may pekla. Mababayaran kita. Lahat kasalanan ng walang hiyang si Shenlan. Bulag lang siya. Paano kanya nagawang ganyan? Ha? May balita mula sa ospital. Ayos lang si Zeng Ruotong. Talaga? Sayang talaga. Senyorita. Ang mga ahensya, lumabas na ang ulat. Sabi, yung load sa silangang labas ng umaas na ng 5 beses. Sige, alam ko na. Ituloy mo ang plano. Opo. Yung load sa silangang labas, tumaas na ng 5 beses kumpara dati. Balita, malakihang development sa silangan. Tataas pa yan. Yayaman na ba tayo? Kaya binabalaan kita. Huwag mong gagalawin si Shenlan. May pakinabang pa siya sa akin. Kasalanan lahat ng walang hiyang si Shenlan. Hinatak niya ako. Ano bang ibinubulong mo dyan? Fuxingzi. Hindi bulag si Shenlan. Anong ibig mong sabihin? Ngayong araw, nung nasugatan ang kamay ko, kita naman, umiwas siya, kaya hindi siya natalsikan. Si Shenlan, hindi lang siya nabuhay. Hindi naman bulag ang mata niya. At saka, baka na-discover niya. Yung ginawa natin sa bahay, ngayon nagkukunwari na parang walang nangyari. Sa tingin ko, gusto niyang gumanti sa atin. Si Shenlan, may suporta ng Baishay. Wala na ba tayong laban sa kanya? Kung makakakita talaga siya pero nag-aas ng bulag, ibig sabihin may hinana na siya sa atin. Lagot tayo. Mahal, nakauwi ka na. Mahal. Mag-isa ka lang sa bahay. Bakit makabukas pa ang ilaw? Hinihintay kita umuwi. Tingnan mo, nakahanda na ang mesa. Ah, ganun ba? Akala ko bigla ka nang nakakakita. Mahal, ano ba yung biro mo? Ilang taon na akong hindi nakakakita. Bakit naman imposibleng mangyari? Nabuhay ka nga mula sa patay. Di ba? Mahal, ang galing mo talagang magbiro. Pinagluto ko ang malakas ng bahay ng marami mong paboritong ulam. Tikman mo na. Mrs., pakisubuan mo ako. Gusto ko, ikaw ang magsubo sa akin. Mrs. Bakit nanginginig ang kamay mo? Hobby, nakalimutan mo. Hindi ako nakakakita. Hindi ko matukoy ang eksaktong pwesto mo. Talaga bang hindi mo matukoy? Sir! Sir, hawak niyo ang karayom. Sobrang lapit na sa mata ni Maam. Matusok ang mata, mabubulag siya. Nakalimutan niyo ba? Bulag na talaga ako. Pero dapat mas maingat ka. Sabi ko sa'yo, magpanggap ka. Hobby. Mahal, Mahal. Medyo gabi na. Maliligo muna ako. Nababaliw ka ba? Bakit pa sinusubukan? Bulagin mo na lang siya, tapos. Sa makalawa na ang party, dadalo ang buong pamilya ba eh? Ipinasok mo pa siya sa ospital. Saan ako maghahanap ng panganay na dalaga ng Shen para sa'yo? Pwede bang gamitin mo naman ang utak mo? Ikaw ang nagsabi na subukan ko. Sinabi kong subukan mo siya. Hindi ko sinabing saktan mo siya. Basta, bago mapirmahan ang kontrata ng bahay, walang pwedeng kumanti sa kanya. Ang ganda ng mga sinabi mo. Nahuhulog ka na ba sa kanya? Kanina ko sinubukan. Halata, bulag na siya. Eh bakit bigla siyang iba? Dahil ba namatay na siya minsan? Tama na. CJ!
Ayos na ang lahat para sa party. Relax, walang sablay. Pagdating ng oras tayo. Ikaw talaga, malupit ka. Boss Phil, narinig ko may plano na kayo makipag-partner sa Buy Group. Pag umangat na kayo, huwag niyo kaming kalimutan. Ay, hindi naman. Sige, tagay pa. Sige, inama ko ng kaunti. Ma'am, naghihintay na sila sa ibaba. Tara na. Anong tingin mo, Ruotong? Maganda ba ako? Hindi. Ang pangit sobra. Magpalit ka na lang. Talaga? Ito nga yung gawa ni Master Zuya. Limited edition na hot culture. Si Fuxingzi. Siya mismo ang naghanda nito para sa akin. Best friend mo ako. Lolokohin ba kita? Hindi mo naman makikita. Hindi bagay sa'yo itong damit. Ako na ang kukuha ng mas babagay sa'yo. Ang bida ng bangkit ngayon, di ba si Miss Shen? Nasaan si Miss Shen? Oh, ito nga, ang limited hot culture ni Master Zuya. Nakaganitong kamahal na gown. Siguradong siya na si Miss Shen. Nakasuot pa ng napakamahal na gown. Ito na sigurong panganay na anak na babae ng pamilyang Shen. Wow, ang ganda. Shenlan. Kahit siya pa ang pangalan ng pamilyang Shen, ano kayo? Hindi pa rin niya ako kayang kabukin. Hindi tama. Sabi-sabi, bulag daw ang panganay ng pamilyang Shen. Mukha namang hindi. Nagkakamali kayo. Ako ang kaibigan ni Lanlan. Oh, kaibigan pala ng panganay ng pamilyang Shen. Siguro anak ka rin ng mayamang pamilya. Bakit suot mo ang damit ni Shenlan? Bakit pangit ba? Mister. Mrs. Ito ba ang panganay na anak na babae ng pamilyang Shen? Bakit ang lusyang ang suot niya? Ikaw, bulag ka lang. Anong karapatan mong makipagsabayan sa akin? Heto, itong damit, mas bagay sa iyo. Bakit ganyan ang suot mo? Bakit? Pangit pa itong suot. Maganda. Kahit ano, bagay sa'yo. Basta gusto mo, ayos na. Siyempre, ako naman ang misis mo. Basta gusto mo, Kon. Ako naman ang misis mo. Kaya pala yung heroes ng pamilyang Shen mato sa pobeng binata. Nakaganito pa ang suot. Sino pa ba ang nanliligaw sa kanya? Mrs. Kailangan ko pang asikasuhin ang mga bisita. Hanapin mo muna si Utong para samahan ka. Ruotong. Ruotong, pasaan ka? Nandito ako, Lanlan. Buti nandito ka, kampante na ako. Salamat sa lahat sa pagdalo sa handaan na ito. Gusto ko ipakilala sa inyo ang mabuting kaibigan ko. Sige na, Ruotong. Kapag magkasama silang dalawa, hindi mo na alam kung sino. Ang tunay na heroes ng pamilyang Shen. Si Ruotong mula pagkabata, pinakamatalik naming kaibigan. Kahit hindi ako nakakakita, hindi niya ako kailanman ikinahiya. At palagi niya akong inaalagaan ng maayos. Lanlan, ano ba yung sinasabi mo? Best friends tayo talaga. At saka, Lanlan, anak ka ng pinakamayaman sa Haicheng, pero hindi ka kailanman magmataas sa akin. Ruotong, di pa ako tapos. Tingnan ninyo. Bagay ba itong suot ko ngayon? Ito, si Ruotong ang sadyang pumili para sa akin. Yan ba ang bestie mo? Na pumili ng suot mo? Sobrang saya ko ngayon. Ang Mr. Ko ang nag-ayos nitong handaan para sa akin. At espesyal pang inimbita si Master Zuya para ipakostom ang hot culture na gown. Yung asawa ko, nagpahandaan para sa akin. At mismo nag-imbita kay Maestrong Zuya para magpagawa ng custom na gown. High fashion yung Maestrong Zuya. Miss Shen, yung suot mo, hindi high fashion. Paano mangyayari yun? Nagpagawa pa ng ilan ang asawa ko. Si Ruotong mula sa mga iyon. Siya pa ang pumili para sa akin. Miss Shen, naloko ka. Yung suot niya ang tunay na high fashion. Sa iyo, basta binigyan ka lang niya ng mumurahing tinda sa bangketa. Feeling ko na pagkamalan niyo lang siya. Kahit wala siyang pera. At kasambahay siya sa bahay namin. Pero lagi siyang mabait sa akin. Ha? Kasambahay lang naman. Kanina pa nagpapanggap doon. Akala mo anak mayaman pa. Sa asta niya, mukhang social climber lang. Huwag niyo ganyanin si Ruotong.
Roto, kung gusto mo talaga ang mga damit na to, Sabihin mo lang sa akin. Pwede mong isuot kahit kailan. walang problema. Lanlan, huwag mong pakinggan ang satsat nila. Puro kasi nungalingan yan. Ikaw ang best friend ko. Siyempre sa'yo ako naniniwala. Ay nga pala, alam mo ba kung nasaan ang kwintas ko? Quintas, Yung luha ng sirena. Yung kwintas na simbolo ng pagmamahala namin ni Xingsai. Luha ng sirena. Miss Shen, yung sinasabi ninyong bestie, ang makasabit sa leg niya, yun mismo ang luha ng sirena. Miss Shen, yung sinasabi ninyong matalit na kaibigan, yung makasabit sa leg niya, ay ang luha ng sirena. Rutong, totoo ba ang sinasabi niya? Alam ko naman, Nasimula bata ka, mahilig kunin ka. ang mga gamit ko. Pero, Tanda iyon ang pagmamahalan namin ni Xingsai. kahit gustong gusto mo, pwede ka man lang magsabi sa akin. Miss Shen, magising ka na. Tama, hindi pa ba klaro? Siya, naiingit sa iyo simula pa Gusto kong palitan para siya ang tunay na heres ng pamilyang Shen. Lanlan, noon pa sabi mo ibibigay mo sa akin. Pero ayaw ko naman. Ang dami beses na akong tumanggi. Saka ko lang tinanggap. Narinig ko. Nakapusapon na lately ang Shen si Jituan. Kaya gusto mo bang bawiin yun? Pwede ko namang ibalik sa iyo. Pero sa harap ng ganito karaming tao, kailangan mo ba talaga akong pahiyain? Balita ko ang Shen Shijituan para mag-bait sa isang load. Sinimot ang ipon. Kaya sigurong sobrang kapos sa cash ngayon. Pero gaano man kakapos, hindi mo pwedeng bawiin ang ibinigay mo. Regalo. Parang, pulubi na ng hihingi. Talagang sobra. Nandito na ang bahay si Jituan. Oh, kita mo. Ayan, pag binanggit mo, heto na agad, dumating para i-cancela ang partnership. Miss Shen, balita ko ang Shen si Jituan. Kapos sa pondo ngayon. Hindi totoo yan. May papaliwanag ko to. Sabi-sabi, ang Shen Group kulang daw sa pondo ngayon. Hindi ganon. May papaliwanag ko to. Ayos lang, hindi na kailangang magpaliwanag. Noong nakaraan, ang Shen Group pinili ang lupa. Na-report ko na sa miss namin. Ang miss namin, malapit kay Ina Shen. Pagkatapos ng bilihan ng lupa, lalo pa humanga ang miss namin sa inyong dalawa. Gayong nandito ako, kumakatawan sa by group para batiin ang pagbabalik ng panganay na miss. Inutusan ako ng miss namin na magdala ng bonggang regalo. Bilang patulay ng sinseridad. Buong koleksyong hog culture ng Spring Summer Fashion Week. Maski may pera, hindi mo basta mabibili yan. Isang craft na diamond necklace. Iyan ang pinakamalaking blue diamond necklace sa mundo. Halaga mga 200 milyon. Handog ng buy group kay Emma Shen. Isang prime unit sa Dido Shuching Yipin Luwang. Doon, puro bigatin ang nakatira. Maliit na regalo lang to. Sana magustuhan ni Emma Shen. Mga kastilyo sa Europa. Mga isla sa Hawaii. Lahat yan, mumunting bagay lang. Ngayon, sino pa magkasabing kapos ang Shen? Itong mga di raw mahalaga, kayang bilhin ang buong Shen Group. Assistant Bay. Hindi ba sobrang mahal ang mga regalo ni Emeth Bai? Sabi ng miss namin, kahit lahat to, di kasing halaga ng isang hibla ng buhok ni Emma Shen. Di kasing halaga ng isang hibla ng buhok ni Emma Shen. Sabi ng aming dalagang amo, walang binatbat tong mga tukumpara kahit sa isang hibla ng buhok ni Miss Shen. Sana huwag mong maliitin, Miss Shen. Buti na lang babae si eldest Miss Bai. Kung hindi, Iisipin kong nililigawan niya si eldest Miss ilang Shen. konting bagay lang yan, pero pag pinagsama, parang 10 Shen Group na ang narinig ko. Single pa si Miss Bai. Swerte ang makakapangasawa sa kanya. Miss Shen, nasiyahan po ba kayo sa mga regalo? Kung galing kay Miss Bai, tatanggapin ko na. Talagang eldest Miss ng pamilyang Shen. Ganito kamahal na regalo. Kalma lang siya. Kahit pa si Miss Shen ay gahato sa forma ngayon. Pero ang aura niya, hindi kayang papatan ng kung sino-sino lang. Asistente Bay. Nagpadala ka ng napakaraming mamahaling regalo. May kahit isa bang personal mong bigay? Di ba noong una gumastos ka pa ng 100 milyon para bumili ng isang painting? Ha? Isang asistente ang nagregalo ng painting kay Miss Shen. Ang aming Miss Bai, ikaw ba may karapatang magsalita kung ano-ano? Hamak na yaya lang. Kung ako yan, matagal na akong umalis. Ruto, Bumalik ka muna sa kwarto at magpahinga. Ayoko! Nakalimutan mo ba? Ang iba pang iniutos ko sa'yo. Pero, Dali.
Mukhang aalis ka na. Sige, alis na rin ako. Kung ang gandang tulad mo, senyorita pa, hindi ka pa sasali. Di wala nang kwenta ang party. Itong sweet mo. Siguro mga 100,000 ang halaga. Medyo hindi tama yan. Saka nga pala, pwede ko bang manaman ang pangalan ninyo? Ako si Zeng Ruotong. Ikaw, Ako si Bailo. Bailo parang lakad sa araw. Masaya yun, di ba? Sana mas maaga akong dumating. Mas maaga sana kitang nakilala. apelyido mong Bai. Ibig sabihin, tao siya ng pamilyang Bai. Shenlan, huwag mo akalaing dahil kilala mo si Miss Bai, angat ka na. Pag nakadikit na ako sa pamilyang Bai, tingnan natin kung paano kita ayusin. Ganito na lang, mamaya sa kwarto kita hihintayin. Grabe, ang ganda ng samahan ni Miss Shen at ni Boss Few. Kahit bulag ako, lahat ng kabutihan ni Singsay sa akin, tandang-tanda ko. Bulag lang naman yan, di ba? Kanina, muntik pa akong maniwala sa sinabi ng tanga na babaeng iyon. Mahal, ang dami ng tao ngayon. Umakyat ka muna at magpahinga, tatawagin na lang kita mamaya. CJ, Hi, ganda. Uy, ganda. Anong nangyayari? Bakit parang nanghihina ako? Halika, mahal. Si Fuke Singsay. Mag-isa ka sa kwarto, hindi ka ba nalulungkot? Sasamahan ka ni Kuya, laro tayo. At bulag pa ang munting ganda. Ako, first time ko too. Ngayong gabi, malasahan ka ni Kuya ng gusto. Ngayong araw, sobrang nagpapasalamat ako sa pagdalo ninyo sa selebrasyon. Para ipagdiwang na parang nabuhay muli ang asawa ko, si Shenlan. Sobrang saya ko ngayon. Nang panahong wala siya, sobrang lungkot ako, iniisip ko siya bawat sandali. Nang wala siya, parang gumuho ang mundo ko. Pero celebration ito, huwag na tayong usapang lungkot. Sana mag-enjoy kayong lahat. Uy, nasaan si Miss Shen? Oh, nasa taas siya. Tara, silipin natin kung anong sorpresang inihanda niya. Miss, aakyat na sila para hanapin kayo. Tara, silipin natin kung anong sorpresa ang hinanda niya para sa atin. Miss, paakyat na sila para hanapin ka. Bakit hindi sumasagot si Miss? Boss Few, basta sumugod sa kwarto ng babae, hindi yata tama? Assistant Pai, sobra ka lang mag-alala. Si Lanlan ang nagpatawag sa ating paakyat. Sabi ni Boss Few, may espesyal na surprise raw na inihanda ni Miss Shen. Tara! Ngayong araw, si Miss Shen may inihandang sorpresa para sa lahat. Sandali. Anong tunog yun? Hindi kaya. Parang galing sa kwartong to. Ito, kwarto ito ni Lanlan. Kwarto ito ng panganay na Miss Shen. Mga taga-high society ang mga dumating ngayon. Kanina bang anak na dalaga to? Walang delikadesa. Matagal ko nang naririnig. Simula raw na mamatay at mabuhay ulit si panganay na Miss Shen, sobrang Totoo nag-iba ang nga. ugali niya. Hindi ko akalaing dito siya magbabago. Shenlan, ang daming mata ang nakakita sa pangangaliwa mo. Simula ngayon, wasak na ang pangalan mo. Tingnan natin kung susunod pa sa'yo ang mga tao sa kumpanya. Wala kang choice kundi ibigay sa akin ang kumpanya. Imposible, hindi ako naniniwala. Impossible. Hindi ako naniniwala. Bakit ikaw? Wait, di ba best ni Miss Shen yan? Sino naman yung katabi niya? Sino yung lalaking yan? siya ang boyfriend ko. Mahal, paninindigan mo bang pakasalan ako? Paninindigan ko. Fuxingzi, makinig ka. Huwag mong isipin na ikaw lang ang kailangan ko. Kahit yung maliit na Shen Corp, di mo nga kayang ayusin.
Ano pang ipanglalaban mo sa Bai family? Sengro Otong, nakahas kang provider sa akin. Pagtataksil. Anong relasyon ba tayo? Grabe naman yung pagtataksil. Huwag mong kalimutan, may laman pa ang tiyan mo. Wala akong dinadala. Ang medical report na nakita mo, kay Shenlan yun. Siguro hindi mo pa alam. Buntis siya sa anak mo. Kaso, nahulog siya sa gusali. Nawala ang bata! Nangahas ka pa talagang lokohin ako. Boss Few, ano bang pinag-uusapan niyo nitong babae? Si Boss Few at ang babaeng to, hindi naman siguro may tinatapong relasyon. Wala akong relasyon sa kanya. Kaibigan lang siya ng asawa ko. Hindi ba kwarto ito ni Emerson? Nasaan si Emerson? Hinahanap niyo ba ako? Kaibigan lang siya ng asawa ko. Hindi ba kwarto ito ni Miss Shen? Nasaan si Miss Shen? Hinahanap niyo ba ako? Ito ang tunay na panganay na Miss Shen, di ba? Ito ang totoong anak mayaman. Hindi ba kwarto ko ito? Bakit parang ang daming tao? Mahal, saan ka nagpunta kanina? Bakit wala ka sa kwarto? Nadumihan ang damit ko. Pinahatid ako ng katulong para magpalit. Si Kuya, laro tayo. Ay! Aba, bulag pero ang ganda. Ako, first time ko to. Ngayong gabi, papatikimin mo si Kuya. Fuxingsi, akala mo ako dapat ang nasa kwartong to, no? Nagustuhan mo ba ang regalo ko? Miss Shen, yung sinasabi mong matalik na kaibigan, kasama ang ibang lalaki, dito pa nagtataksil. Rutong. Lanlan. Pasensya na. Ginamit ko ang kwarto mo. Ipakilala ko lang. Ito ang boyfriend ko. Bailo. Baka di mo pa naririnig. Ang tagapagmana ng maisid si Tuan. Bailo. Hindi mo pa narinig, no? Prinsipe ng Bai Group. Hindi ko inakalang nakadikit siya sa Bai Group. Shenlan, huwag mong isiping angat ka dahil kilala mo si Miss Bai. Sa totoo lang, kaibigan lang niya. Pero iba ako. Ako ang magiging misis ng pamilyang Bai. Sa susunod, kung gusto ninyong makita ako, magmamakaawa pa kayo. Di ba, mahal? Lahat, ikaw ang masusunod. Oh, ganun ba? Pero ni minsan, di ko narinig na may prinsipe ang Bai Group. Ingit ka lang kasi naka-jackpot ako sa isang lalaking gwapo at maimpluwensya. Ikaw, iba ang kapalaran. Bulag ka yata, kumabit ka pa sa lalaking palamunin. Sengro Otong. Ikaw! Bakit? Totoo lang ang sinasabi ko. Kahit masakit pakinggan, sawa. Fuxingsi. Manugang ka lang na nakikitira sa pamilya ng asawa mo. Tinatawag ka lang ng lahat na boss few. Pero sino bang di nakakaalam? Shen Group, pangalan pa rin ni Shen. Nakasulat pa nga sa mismong pangalan ng kumpanya. At ikaw, empleyado ka lang. Ikaw ha? Mahal, huwag ka munang magalit. Ako na ang bahala. Kahit hindi ako nakakakita, pero hindi ako tanga. Nandito rin ngayon si Assistant Pai. Kung di ka naniniwala sa sinabi ko, ipatawag mo siya.
Assistant Bay, pasok ka na. Miss Shen, may kailangan ba? Sabi ng taong to, siya raw ang prinsipe ng Bai Group. Prinsip, hindi ko pa nakikita ang taong to. Impossible! Paano mo siya hindi kilala? Siya si Bailu. Prinsipe ng Bai Group yan. Bailu. Oh, naalala ko na. Siya ang driver na pinatawag namin ngayon. Hindi naman siya prinsipe ng pamilyang Bai. Siya ang sugar na pinatawag namin ngayon. Hindi siya tagapagmana ng Bai. Impossible! Ang suot niya! Aabot yan sa 100,000. Lahat ng damit niya sa kumpanya namin, ipinapagawa ng pare-pareho. Formal na damit na 100,000 lang. Para sa Bai Group namin. May problema ba doon? Ano? Niloko mo ako! Hindi ba ikaw ang kusang dumikit sa akin? Sabi mo pa, birhen ka. Ang kapal pa ng mukha mo. Na yung pakikipag-sex ko sa'yo, pabor ko na yon. Oh! Singsi! Nagkamali ako! Nadala lang ako kanina! Zeng. Palagay ko malinaw na ang sinabi ko kanina. Wala akong anumang relasyon sa'yo. Ikaw Matagal ka ng kaibigan lang ng asawa ko. Hindi, teka. Ngayon, mukhang may kaibigan, hindi ka na. Ikaw! Dalian, ligpitin mo yung madudumi mong gamit. At yung kunwari mong boyfriend. Isama mo siyang lumabas. Bitis! Ikaw! Shenlan! Nakita mo ang lahat nito. Huwag kang magmayabang. Ano mo ba? Kung sino ang nagtulak sa'yo mahulog mula sa gusali? At isa pa, alam mo ba? May anak ka. Sayang, nalaglag ang bata. Wala na! Xingzi, huwag kang magmadali. Ikaw ang susunod. Nito mga araw na to, sobrang nagpapasalamat ako kay Xingxi sa pag-alaga at pagtulong sa akin. Dahil doon, nagkaroon ulit ako ng tapang na humarap sa lahat. Alam ko, mula noong kasal namin, si Xingxi laging pinupuna at pinag-uusapan. Pero ramdam ko ang sipag at pagsisikap niya. Kaya nagpasya ako, inilipat ko sa kanya lahat ng shares ko. Ito pa ba ang Shenro? Baka maging few group na to sa susunod. Nakapirma na ako sa kontrata. Fu Xingxi, tanggapin mo to. Pababagsakin kitang mawala ng lahat. Lanlan, tanggap ko ang kabutihang loob. Pero ang kontratang to, hindi ko talaga pwedeng tanggapin. Kung ganyan kakabait na ibibigay mo pa sa akin ang shares. Ano na namang pakulo yan? Hindi ako magpapauto. Simula ngayon, anuman ang mangyari, sabay natin haharapin. CJ, Senyorita, nagbago ang sitwasyon. Pipirma pa ba tayo ng kontratang 10 bilyon sa ngalan ng Bai? Alam mo ba? May anak ka. Sayang, wala na ang bata. Wala na, wala na. pirmahan. Maligayang pakikipagtulungan. Why, Assistant Bay? Boss Few, ano pong kailangan? Nakapirma na tayo, kaya partners na tayo. Pwede ba akong makipagkita sa senyorita ninyo? Pasensya na, Boss Few. Ang senyorita namin, bihira siyang tumanggap ng mga bisita. Hello, pakisilip ang mga huling transaksyon ng kumpanya. Lalo na ang mga hinawakan ni Miss Shen.
Tingnan kung may problema. Senyorita, sabi ni Fuxingsi, gusto kanyang makita. Ayoko siyang makita. Opo. Ah, nga pala, senyorita, yung siga na iyon, naasikaso na namin. Kayon, anong gagawin natin? Hintay. Singsi! Mali ako! Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Akala mo kung sino ka? Ako, si Fuxingsi, hindi hawak sa... nagalaw na ng iba. Hindi ganoon! Pakinggan mo muna ang paliwanag ko! Akala mo ba talagang gusto kita? Ang pagsama ko sa'yo, dahil lang dinadala mo ang anak ko. Ngayon, wala na ang bata. Sa ating dalawa, wala na talagang kailangang ugnayan. May 100,000 sa card na ito. Kunin mo ang pera at lumayas ka na agad. 100,000! Akala mo pulubi lang ako! Sinasabi ko sa'yo, hindi mo ako basta mait sa pwera. Bigyan mo ako ng 100,000,000. Kung hindi, sasabihin ko kay Shenlan na ikaw ang may kagagawan. Sige, sabihin mo! Kung may tapang ka, sabihin mo! Tingnan ko nga! Kung sino pa ang naniniwala sa'yo, manloloko! Shenlan, ayaw mo pang malaman kung sino ang nagtulak sa'yo mula sa gusali? Alam ko. May video pa ako. Bigyan mo ako ng 100,000,000. Ibibigay ko sa'yo ang video. Senyorita, si Zeng Ruotong nahulog mula sa rooftop. Patay agad. Nahanap na ba ang salarin? Ang nakita lang ay isang anino ay kinulak siya pababa. Iniimbestigahan pa ng pulis. Hindi ba sabi mo ibibigay mo sa akin? Ebidensya sa pagpatay sa kapatid kong babae. Saan ang ebidensya? Nagpadala kami ng tao para mag-imbestiga sa mga personal niyang gamit. Walang kahina-hinala. Pero, nawawala ang cellphone niya. Fuxingsi. Siya iyon, sigurado. Pati pulis, siya rin ang pinagkikinalaan. Pero wala pa ring ebidensya. Sa ganito kaiting oras, magawa niyang malinis, walang butas. Siya lang ang may kaya. Zeng Rotong. Noon, nang magsabwatan kayo ni Fuxingsi para patayin ang kapatid kong babae. Ang sinapit mo ngayon, wala akong simpatya ni Katiting. Pinagbayaran mo lang ang kasalanan mo. Ano ang gagawin natin ngayon? Mukhang ang ebidensya. Napunta na naman sa kamay ni Fuxingsi. Sobrang sakim si Fuxingsi. Ngayong araw, ibinigay ko ang mga malalaking regalo sa kapatid kong babae. Imposibleng hindi siya mapukso. Mahilig siya sa pera at sa kapangyarihan. Konting pagkakataon lang, siguradong hakyat siya. Senyorita, ang ibig mong sabihin. Sa mundong ito, walang mas mayaman kaysa kay Miss Bai. Wala na talaga. Hindi ba gusto niyang makipagkita kay Miss Bai? Kung ganoon, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Sabihin mo kay Fuxingsi na handang makipagkita sa kanya si Miss Bai. Boss Phil, lahat ng pinasiyasat mo, natapos ko na. Maayos ang lagay ng kumpanya sa ngayon. Walang anumang problema. Mukhang ako lang ang nag-overthink. Mukhang taos puso siya. Naibigay sa akin ang mga shares ng kumpanya. Itong Shen Group at Bay Group. Kukunin ko pareho. Ginoong Few, sabi ng amo kong dalaga. Maghintay raw kayo rito sa kanya.
2:00 na. Darating ba ang panganay inyong dalaga o hindi? Kung hindi, sabihin na lang ninyo sa akin ng direksahan. Bakit niyo pa ako niloloko? Sir, gusto mo bang uminom muna? Wala akong interes sa mga gaya mo. Pero ang alam ko, gustong-gusto mo raw akong makita. Ikaw ang panganay na dalaga ng pamilyang Bai. Tayo. Parang nagkita na ba tayo? Si Phil, ganitong pick-up line. Laos na. Eh ikaw, bakit ka nakabihis ng ganito para makipagkita sa akin? Akala ko, magugustuhan ni Phil. Hindi ba hilig mo ang thrill? Sa totoo lang, halos napatay mo ang sarili mong misis. Tapos pati sa matalik na kaibigan ng misis mo. Kayo na. Kung tutuusin, ngunit mong ikamatay ang mismong asawa mo. Tapos pati sa best friend ng asawa mo. Relasyon ka pa. Baik Xiaoji, hindi ko gets ang sinasabi mo. Huwag ka na rin kabahan. Alam ko na, sa pinanggalingan at posisyon mong ganyan. Umabot ka sa ganito ngayon. Hindi talaga madali. Fusong, mahilig ka ba sa ala? Gusto mong magpaligsahan tayo sa inuman? Baik Xiaoji, sa pagkikita natin, palagi ka bang nakamaskara? Parang hindi na iyon totoong pagkikita. May problema ba doon? Hindi ba pinakita ko na ang sarili ko sa'yo? Furious lang ako. Tungkol sa pinakamayaman sa mundo. Kay Baijiadak Xiaoji at sa totoong itsura niya. Hindi naman pwedeng. Ganyan ka na lang palagi, laging nagtatago. Siyempre, Diyos ang ganda ko. Pero ang mukha ko, ipinapakita ko lang sa lalaking pasado sa akin. Andito na tayo. Fusong, sigurado kang ayaw mong magpaligsahan sa inuman? Kung matalo mo ako, ako na ang tutupad sa isang hiling mo. Kung talunin mo ako, tutuparin ko ang isang hiling mo. Ang laki ng kumpiyansa mo, Baik Xiaoji. Mukhang itong alat na to, kailangan ko talagang inumin. Sandali! Panalo ka. Ipakita mo sa akin ang mukha mo. Sabi ko na sa'yo, lalaki lang na kinikilala ko ang pwedeng makakita. Kung ako, gamitin ko ang hiling ngayon kapalit niyan. Kung ganon, lalo lang kitang hamakin. Baik Xiaoji. Sana magkita pa tayo ulit.
Senyorita, hindi ko akalain. Hindi siya humingi ng kapangyarihan, ni kumabol sa pera. Siyempre, ang gusto niya ay ang buong buy group sa likod ko. Hindi siya mainganyo ng ilang maliliit na pakinabang. Honey, nakauwi ka na. Gabi na, saan ka galing? May inasikaso lang. Honey, yung amoy ng pabango sa'yo. Bakit di ko yan naamoy sa'yo dati? Sir, sasama ka. Inom tayo. Hindi ako interesado sa katulad mo. Pero ang narinig ko, gustong-gusto mo raw akong makita. Sa lakad sa kliyente lang yan, di sinasadya. Gabi na, tulog na. Bakit? Bigla ka na lang nagpakasal. Mahilig akong uminom. Pero mapili ako. Gusto ko ang may abilidad. Pero, hindi ako humahalik sa lalaking may asawa. Sa kakayahan. Meron. Pero kaunti lang. At least hawak mo ang buong Shen Group. Saka ka may puhunan para makipag-usap sa akin. Pwede kitang aliwin. Pero, huwag kang masyadong seryoso. Senyorita, itong si Fuxing si mukhang nagkagusto sa iyo. Baka sa susunod, maghanap siya ng paraan para kunin ang kontrol ng Shen Group. Juan, andito ka na. Pumunta ako sa kumpanya. Sabi nila, ilang araw ka nang hindi pumapasok. Saan ka ba nagpunta? Pwede ba, huwag mo na akong tanungin. Sobrang bigat ng dinadala ko. Ikaw, naghugas kamay ka na. Ako, araw-araw nasa opisina. Ang dami kong inaasikaso. Alam mo ba kung ano ang sinasabi nila tungkol sa akin? Sabi nila, manugang lang daw ako na nakapasok dahil sa pamilya mo. Sorry, Han. Gusto ko lang. Mrs. Mali ako. Umalis ka na. Gusto kong mag-isa muna. Mrs. Mali ako. Umalis ka na. Gusto kong mag-isa muna. Huwag na. Panalo ka. Sabihin mo na diretsahan kung ano ang gusto mo. Hihintayin ko ang araw na ikaw ang magtatanggal ng belo para sa akin. Ano ba? Kailangan mo ba ng tulong ko? Wala. Kaya ko to. Basta samahan mo lang ako.
Fuxingzi, pagpaliwanag ka sa akin. Ano nang nangyari? Ano nang sinabi nila sa'yo? Akala mo hindi ako nakakakita, kaya pwede mo na akong gawing tanga. Nahuli sa kamera ang presidente ng kumpanya ng Shen, si Fuxingzi, na nakipagtagpo ng 10 oras sa isang magandang babae. Tinanong ko na ang mga kasambahay. Sabi ng bawat isa na may kadate kang magandang babae. Sino ba talaga siya? Nito mga araw, ikaw ba? Ay panihim mo siyang kinikita sa likod ko. Kung sino siya, Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Pero tama ang hinala mo. Nito mga araw, lagi ko siyang kinikita. bakit? Kasi gusto ko siya. Bakit? Kasi gusto ko siya. Asawa ko, niloloko mo lang ako, di ba? Alam ko. Siguradong dahil. Ang tagal na nating kasal. Magkasama kayo ng babae. Trip lang sa bago, di ba? Napala. Sabi mo, inaapi ka. Pwede kong ibigay sa'yo lahat ng shares ko. Pag may shares ka na, ikaw na ang chairman ng kumpanya. Wala nang mamamaliit sa'yo. Mahilig akong uminom. Pero mapili ako. Gusto ko yung may kakayahan. Pero, hindi ako humahalik sa lalaking may asawa. Sa abilidad, meron. Pero kaunti lang. At least kontrolado mo ang buong Shen Shichituan. Saka ka may karapat mong makipag-usap sa akin. Mrs. Ito, kontrata ng paglipat ng shares. Basta ibigay mo sa akin lahat ng shares. Pangako na hindi ko nakikita rin yung babaeng iyon. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Dito nakasulat na ang lahat ng ari-arian sa pangalan ko, pati lahat ng shares, ibibigay ko sa'yo at pumapayag ako sa diborsyo. At talagang umaabuso ka kasi bulag ang asawa mo. Ang galing ng kalokohan mo. Ayos, palabas akong wala man lang dalang kahit piso. Mahal kong Mrs. Simula ngayon, sa bahay ka na lang ha. Ang sa kumpanya, ako na bahala. Ang hiras ng Shen Shijituan, si Shen Lan, opisyal na nakipag-diborsyo sa asawang lalaki na si Fuxingzi. Si Fuxingzi ang humawak sa Shen Shijituan at pinalitan ang pangalan nito bilang Fu Shijituan. Bes, gaya ng gusto mo. Nagmamadali siyang kunin ang pamamahala ng Shen Shijiduan. Kamang-kama na ang kanin. Pwede na nating higpitan ang lambat dahan-dahan. Di na ako pwedeng uminom. Miss Bai, kayo ang nanalo ngayon. Mukhang todong gusto mong manalo ngayon, Boss Fu. Nabasa ko na ang balita. Ngayon, ikaw na ang Chairman Fu. Hindi na dapat kita tawaging Boss Fu. Miss Bai, huwag mo na akong asarin. Lahat ng meron sa Few Group ko, hindi rin papantay kahit sa isang sulok ng Bai Group. Tama ka dyan. Kayo ang nanalo ngayon. Sige, sabihin mo. Pwede mo lang ilabas ang kondisyon mo. Ikaw ang may sabi niyan, ha? Kung ganoon, maglalatag na ako ng kondisyon. CJ, Dahil talo ka. Mula ngayon, huwag na tayong magkikita. bakit? Walang dahilan. Sawa na ako. Impossible. Bakit ka nagpakasal? Laro sa akin, ramdam kong gusto mo ako. Chairman Fu, guni-guni mo lang yan. Impossible. Alam ko. Pareho tayo ng nararamdaman.
Fuke Singsi, gumising ka. Ako si Bai Shuang, ang heiress ng Bai Group. Buong Bai Group ang nasa likod ko. Hindi mo kayang abutin ang antas ko kahit ikaw pa, Chairman Fu. Impossible! Bai Shuang, mahal kita. Patutunayan ko sa lahat na ako lang ang karapat-dapat sa'yo. Tumawag ako sa'yo ng maraming beses ngayon. Bakit hindi mo sinagot? May narinig ka, Fu. Pinangitan na raw ang pangalan ng kumpanya, naging Fu Group. Ikaw na ang chairman ngayon. Hindi ba ikaw ang pumayag niyan? Ako ang pumayag. Pero sabi sa balita, hiwalay na raw tayo. Itong bagay na to, bakit hindi ko alam? Hindi ba ikaw ang pumirma? Yung kasunduan sa paglilipat ng shares nung nakaraang araw ay papeles ng diborsyo. Buti na intindihan mo. Kung ako sa'yo, manahimik ka sa bahay. Huwag ka nang manggulo. Hindi. Tatawagan ko ang abogado. Hindi ko kusang pinirmahan ang kontratang yan. Ayaw kong makipaghiwalay. Kukunin ko pabalik ang Shen Group. Ang lakas ng loob mong bantaan ako. Bitawan mo ako! Akala ng lahat patay ka na. Bakit kailangan mo pang bumalik? Bumalik ka para harangin ako, ganun ba? So noong araw na iyon, totoo na. Ikaw ang nagtulak sa akin mula sa rooftop. Hindi mo naman nakalimutan, di ba? Ako ang nang-utos sa'yo para pumunta sa rooftop. Pitong taon tayong magkasama. Bakit mo ako ginaganito? Dahil hindi kita minahal. Gusto ko lang ang pera mo. At posisyon mo. Ngayon, ayos na. Akin na ang lahat ng yan. Hello. May sakit si Miss Shen. Dalhin ninyo siya sa mental hospital. Hello. Ano? May problema sa lupa. Boss Fu. Sunod-sunod ang tawag ngayon. Pinaperfan tayo ng mga investor. Alam ko na. Sabi ng Bai Group, gusto nilang putulin ang kontrata sa atin. Lumayas! Umalis kayong lahat! Isang note sa sirang ang labas ng syudad, lumabas sa test na sobra ang polusyon. Ngayon, ang Fu Group, haharap sa dambuhalang bayad na news. Gusto kong makita ang pangalan ninyong miss. Sir, may appointment po ba kayo? Kaibigan niya ako. Pasensya na po, sir. Walang appointment, hindi namin kayo paakyatin. Di ba siya yung nasa GE? General Manager ng Shen Group. Siya nga, ang palamuning manugang ng Shen Group. Mukhang hihingi ng tulong sa panganay na miss. Di ba tipikal na palamuning lalaki? Di matulungan ng misis, hanap ng mas malakas. Ano bang pinagsasabi ninyo? Respeto naman sa boss Fu namin. Chairman pa raw ng Few Group. Wala na nga kayong kumpanya, nagyayabang pa. Tama na. Wala na nga ang kumpanya. Ano pang angas mo rito? Tama na. Sekretarya Bai. Ginoong Fu, kayo ang hindi nakapagbigay ng kontratang ayon sa tuntunin. At may karapatan kaming tapusin ang kontrata. Wala kang dahilan. Mas wala ka pang karapatan makipagtawaran dito. Sekretarya Bai, hindi talaga ako dumating dahil sa lupang iyon. Iharap mo siya sa akin. Ginoong Fu, walang obligasyon ang senyorita namin na makipagkita sa iyo. Malinaw na sinabi niya sa iyo noon. Hindi ako naniniwala. Tayo na. Senyorita,
Nadala ko na po siya. CJ, Bai Shuang. Sa wakas, nakita na rin kita. Alam mo ba kung gaano kita na-miss nitong mga araw? talaga? Pero hindi ko naramdaman iyan. Ngayon, nami-miss mo pa ba ako? Shanlan? Bakit ikaw? Impossible. Dapat siya ang... Ikaw mismo ang nagtulak sa kanya pababa ng hagdan. O ikaw din ang nagpasok sa kanya sa mental hospital. Sino ka ba talaga? Ako si Bai Shuang, panganay na tagapagmana ng Bai Group, pinakamayaman sa mundo. At ang naging asawa mo ng 7 taon, si Shenlan, ang panganay ng Shen Group. Ako ang kambal niyang ate. Ako ang kambal na ate ni Shenlan, ang tagapagmana ng Shen Group. Kambal niyang ate. Kaya. Sa panahong ito, palagi kang nagpapanggap na si Shenlan. Matagal nang patay ang totoong Shenlan. Tama ba? Chairman Few, ang talino mo nga. Hindi rin nasayang. Lahat ng diskarte, ginamit ko para makalapit sa'yo. Noong una, gusto ko lang manggatong sa relasyon ninyo ni Zeng Luotong. Para makuha ko ang ebidensya mula sa kanya. Sayang lang. Kakatapos lang ninyong magkagalit. Pinatahimik mo siya, pinatay mo siya. Intag Bai, huwag kang magsalita nang wala kang ebidensya. Ayon sa investigasyon ng pulis, nawawala ang phone ni Zeng Luotong. Manamang doon. Nandun ang ebidensya sa pagpatay sa kapatid kong babae. Intag Bai, Wala akong maintindihan sa sinasabi mo. Kaya noong araw na iyon, ikaw talaga ang nagtulak sa akin pababa. Hindi ka naman nakalimot, di ba? Ako ang nandaya sa iyo papunta sa rooftop. Fuke Xingxi, ngayon hindi mo na may kakaila. ibigay mo sa akin ang recording. Fuke Xingxi, akala mo matitakot mo pa ako. Sabi ko, ibigay mo ang recording. Dalhin iyan at isuko sa pulis. Opo. Bakit? Bakit mo ako ginaganito? Mahal na mahal kita. Dahil kailanman hindi kita nagustuhan. Imposible yan! Kitang-kita namang gusto niya ako. Mahal niya ako! Malinaw yun! Bunso, nakapaghiganti na si ate para sa'yo. Sobrang miss ka ni ate. Pero ayos lang. Yung para sa'yo. Si ate ang mabubuhay para sa'yo. Si ate, pangako. Ipapakita ko sa'yo ang mundong ito ng buong buo.